umaga sa ating lahat, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Purihin po ang ating Panginoon dahil patuloy na tayong binigyan ng pagkakataon upang makapagsamba, magbigay kapurihan, magpasalamat sa lahat ng kanyang mga pinagkaloob sa atin, sa mga pagpapala, paggabay sa bawat isa sa atin. So, sa araw na ito, muli po tayong makinig sa kanyang mga salita. Ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin is yung magbulay-bulay o makinig sa kanyang salita. At ito ay magbibigay sa atin ng kaaliwan, magbibigay sa atin ng dagdag kaalaman at mas lalong makilala natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. At sa mga sandaling ito, tayo po ay nakikiramay sa ating mga kapatid, sa pamilya po ni Nanay Purita, kung saan siya po ay kinuha bagamat nandito tayo sa lupang katawan, naranasan natin ang kalungkutan, pero isa rin pong pagpapasalamat dahil ang ating kapatid ay kinuha na, nasa sinapupunan na ng ating Panginoon sa mga sandaling ito. Alam po natin na ating kapatid na si Nanay Purita ay napakasipag na manggagawa, nakapasipag na lingkod, tagasunod sa ating Panginoon. Sa buong buhay niya ay pinagkaloob niya ang kanyang buhay sa paglilingkod at pupuri sa ating Panginoon. Nakita po natin yan. Kahit na po minsan may karamdaman siya, pinilit po niyang makapunta sa ating mga gawain. Nakita po natin lahat. So isa pong magandang halimbawa ang ating kapatid na si Nanay Purita. Napakagandang halimbawa lalo sa atin, sa kanyang pananampalataya, napakatibay ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So ganoon din po tayo sa araw na ito. Patuloy tayo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Patuloy tayong magbigay ng katatagan sa ating mga sarili, sa ating mga buhay, mula sa mga espiritual naman na pagkain. So, ang mensahe po ng Diyos sa araw na ito ay makikita natin sa sulat ito para sa mga Hebreyo. Hebreyo chapter 5, verse 11 hanggang 13, hanggang 14. Ako lang po ang magbasa. Marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So yan po ang mga salita na ating pagsalusaluhan sa araw na ito. Ito pong Hebreyo, sa ating mga pagbabasa noong nakaraan, itong Hebreyo ay sulat para sa mga Kristiyanong mga Hebreyo o mga Kristiyanong mga tagasunod ng ating Panginoon na mga Hebreyo. Sila ay mga Kristiyano na dumanas din ng mga pagsubok, mga kapighatian sa kanilang buhay. So ito lang po yung special na sulat ng ating Panginoon para po sa kanila. So ngayon po, itong unang mga bahagi ng sulat na ito ay pinakilala ng tagasulat. Maraming mga pagtalo-talo kung sinong nagsusulat. Maaring si Pablo, maaring si Apolos, maaring si Lucas at iba pa. Pero ganun pa man, kung sino man siya nagsulat, sigurado na ang nagsulat nito ang Panginoon. Para wala po tayong pagtalo-talo. Ang Panginoon po ang nagbigay sa atin ng mensaheng ito. So napakahalaga na malaman natin
kung ano po itong kahulugan sa sinasabi dito sa sulat nating nabasa. Pero bago po yan, nais nating malaman na dapat nating matutunan na mula sa chapter 1 hanggang chapter 5, pinakilala ng tagasulat, ng author, kung sino si Kristo. Sa chapter 1, makikita natin na pinakilala niya ang pagiging superior ng ating Panginoong Jesucristo. Sa chapter 2, pinakilala niya ang role ni Kristo sa kaligtasan. Chapter 3, na si Kristo is mahigit pa kay Moses, no? Hanggang sa mga sumusunod. Pero pagdating po sa chapter 5, ayun, inumpisahan na niya tungkol sa pagiging punong pari ni Panginoong Jesucristo, no? Siya ang punong pari. Pero pagdating sa bandang huli ng chapter 5, biglang nagbago po yung mensahe. Parang mula sa mga pagpapakilala ng ating Panginoon Jesucristo, sino siya, ano ang kanyang ginawa, siya ay superior, siya ay mas greater kay Moses. Biglang nagbago yung tono ng kanyang mensahe. Parang nag-iba. Bakit po kaya? Ano po kayang dahilan? No, kung makikita niyo yung chapter 1 hanggang chapter 5, 5 hanggang 10, puro siya pagpapakilala. So tama nga po nga ang itong mga pagpakilala niya, pinakilala niya sa mga taga-Hebreo. So sigurado itong mga taga-Hebreo o mga Israelita is kilala nila kung sino si Kristo. Kilala nila kung anong kalagayan ni Kristo noon hanggang ngayon, alam nila yan. Pinapaalala lang ito ng tagasulat. Siguradong alam na alam nila kung sino si Kristo. Pero pagdating dito sa 11, parang huminto siya, nag-pause siya kaunti. Sabi na, teka, parang napakahirap, parang may problema tayo. No, sabi niya, may problema yata tayo. So ang babalan niya, ito'y babalhan niya. Sabi niya, bago tayo magpatuloy sa ating pagtatalakay, sabi ng tagasulat, ay nais ko munang sabihin sa inyo itong kalalagayan naman ninyo. Yung kalagayan naman ng mga nakikinig. Kasi itong mga sinasabi ng tagasulat is medyo palalim na ng palalim. Una, si Kristo ay superior sa lahat. Medyo kaya pa nila yon. Pagdating dito, pinag-usapan na niya yung tungkol sa pagiging pinakapunong pari na kinukumpara kay Melchizedek. So parang sabi niya, mukhang mahirapan yata tayo dito bago tayo magpatuloy. So sabi niya sa verse 11, no, makita natin sa verse 11 kung anong problema. So marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. So, marami pa bago siya nagpatuloy. Nais mo niyang malaman. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. So ibig sabihin, mayroong problema yung mga tagapakinig. Nahihirapan silang umunawa kasi sa mga mensahe na nais niyang iparating. Kaya niya pinansin muna, para ni-remind muna, kumbaga wake up call, o ginising muna niya yung mga tagabasa, tagapakinig, na teka muna, parang mabagal kayong umunawa. Dapat muna natin itong ayusin. So, marami pa sana siyang sabihin. Marami sana siyang kwento, pero baka din nila maintindihan. Kasi nga, napakabagal nilang umunawa. Ano pong ibig sabihin nito? Sila ba ay mga mahihina? Hindi. Ang mga Israelita, mga matatalino yan. Sila yung mga masugid na tagasunod ng Panginoon, ng mga utos. No? Mga utos ng Diyos, pamamagitan ni Moses. Isa-isa nila yung memorize nila yan. Lahat yan sinusunod nila. Kaya nasabi nito na parang napakabagal umunawa sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral dahil nakasanayan
ng mga Hebreyo ang kanilang dating ugali. Sila ay mga Kristiyano, ngunit naka andun pa rin sila nakabase. Mas lamang pa rin yung kanilang mga dating panana, ah, paniniwala, no? Andun pa rin sila sa kautusan, andun pa rin sila sa mga pagsunod sa mga batayan sa pamumuhay. So, kaya nahirapan silang tanggapin bagong 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 tipan, no? Bagong covenant. Kaya nahirapan sila. So bago siya magpatuloy sa pagpapaliwanag, nais mo niyang ayusin itong kalalagayan ng mga tagapakinig. So sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral, sila ba ay naging matured na? Sila ba ay nagiging matanda na sa pakikinig? Tayo ba ay handang makinig sa mga salita ng Diyos? Kasi ang problema sa mga tao is kung hindi tayo nakikinig sa mga salita. Kapag hindi talaga tayo nakikinig, kahit nasa eskwelahan natin, kapag tayo nag-aaral sa ating pag-aaral, kung hindi tayo nakikinig sa mga teacher, maaaring 10 taon ka ng grade 1 o 10 taon ka ng grade 5, hindi ka pa rin gumagraduate kasi hindi ka nakikinig. Totoo po yan. Maraming ako mga kaklase dati, nagtataka ko, ba't matanda na ito? Ibig sabihin, matagal na silang, meron namang mga matanda na nag-aaral dahil kulang sa pera, hindi makapag-tuition, kaya nahihirapan din. Pero, yung mga hindi nakagraduate, dahil bagsak, ibig sabihin nun, hindi nakikinig, no? Hindi nag-aaral. So, parang ganun din po. Kapag tayo ay hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi tayo nag-aaral sa mga salita, mahirapan talaga tayo makinig sa mga turo at aral ng mga nagtuturo sa atin. So, yun po ang problema. Isa lang naman ang problema sa ating mga Kristiyano. Kung bakit kundi tayo mahirapang umunawa sa mga salita ng Diyos kasi tayo mismo ay hindi natin binigyan ng pansin, hindi natin binigyan ng malakas na o maraming panahon ang mga pag-aaral at pakikinig ng mga salita. Minsan, yung mga tao o mga kapatid natin kapag nagkaroon ng mga pagpapahayag ng mga salita ay kung ano-ano ang ating mga iniisip natin, yung mga kakainin natin, yung pera, yung mga bagay sa labas ng ating pananambahan. Kaya nahihirapan tayo. Nahihirapan din yung banal na Espiritu na tulungan tayo. Actually po, yung Holy Spirit, basahin natin sa John 14, pabasa po John 14. Yung Holy Spirit ang tumutulong sa atin. Ang isa sa trabaho ng Holy Spirit is tulungan tayo. John 14:26. Pabasa po John 14:26. Ano yung tungkulin ng Holy Spirit dapat sa atin? Ano yung trabaho niya sa atin? Natapos ang pang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Oh, so maliwanag, no? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. So ngayon, kahit na nasa atin ang banal na Espiritu, hindi siya makapagturo sa atin. Wala siyang maituturo sa atin. Wala siyang maipaalala sa atin kung hindi tayo nakikinig at hindi tayo nag-aaral. Hindi po yung Holy Spirit na inisip natin yung parang yung sa safeguard, may bulong-bulong. Hindi po ganoon ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay Diyos. Hindi siya nagbabase sa kanyang sariling mga salita. Hindi siya
ang lahat ng kanyang sasabihin ay nagmumula din sa Panginoon, nagmumula sa Diyos, nagmumula ito sa banal na kasulatan. So ano yung ituturo niya sa buhay ng tao para lumago? Anong ituturo, anong ipaalala niya kung walang laman sa ating buhay, di tayo nagbabasa, di tayo nag-aaral. So sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo, nasa atin ang Holy Spirit, inilagay sa puso natin. Siya ang magtuturo at magpapaalala. Pero ano nga ang kanyang ipaalala kung wala naman tayong napag-aralan, kung wala naman tayong napakinggan? So ganoon po, pinipighati rin po natin ang banal na Espiritu. So hindi talaga tayo makaunawa. Ganoon niyang kalagayan ng mga kausap itong Hebreyo. Nahirapan silang umunawa. Kaya gusto nila yung mga basic na mga turo, yung tungkol sa pinanganak si Kristo, pinanganak sa sabsaban, si Kristo ay pinako sa krus, yun lang. Halos yung dalawa lang yung yung alam natin dahil yan ang ginagawa rin ng sanlibutan. So napakahirap. Kailangan dapat lumago na tayo. Pangalawa, tayo ba ay nagmamatured sa pagbabahagi at pagtuturo ng salita ng Diyos? Sa pagtuturo at pagbabahagi. Kaya sabi niya dito sa verse 12, Hebreo 5, verse 12. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang inyong kaya. Tulad po ng isang bata, ang bagong panganak o yung mga sanggol, hindi natin pwede yung subuan ng mga kanin. Hindi mo pwedeng subuan niya ng mais. Ang dapat sa kanila is yung gatas, yung mga liquids, mga malalambot. Gatas, mga kaya pa nilang lunukin, kaya pa nilang i-digest sa kanilang katawan kasi bata pa sila eh. Hindi pa sila, yung kanilang katawan ay hindi pa kayang mag-digest, hindi pa kayang lumunok sa mga matigas na pagkain. Pero pag siya ay may tamang gulang na, siya ay malaki na, unti-unti naman siyang kakain ng mga matitigas. Hindi rin puro gatas kasi magtatain naman siya noon. Hindi kaya yung kanyang katawan ay malnourished. Hindi siya lumalaki. Meron namang mga hindi talaga lumalaki. Yung lahi-lahi lang yan. Pero tungkol po sa pagiging matured niya, kapag nakakita ka ng 20 years old, pero gatas pa rin ang iniinom, parang pangit no, parang iba. Parang kakaibang klaseng tao. Dapat siya ay lumago na. Para naman yung kanyang mga buto, mga kasukasuan, yung kanyang katawan ay lalaki kapag siya ay kakain din ng mga solid food. So dito, patungkol po to sa spiritual, no? Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. Yung mga Israelita noon, sa buong buhay nila, sa tagal ng kanilang pagsunod sa mga kautusan, hanggang doon pa rin sila sa pagsunod sa kautusan. Hindi pa rin nila kayang magturo. Hindi pa rin nila kayang, mga tagapagturo na sila. Kaya po hindi po basihan kung matagal na tayong Kristiyano o 100 years na tayong Kristiyano. Hindi po yun basihan na tayo ay lumago. Kapag tinanong na tayo ba'y matured sa pananampalataya, tingnan natin sa ating mga kaalaman. Tingnan natin sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating paglilingkod. Pero kapag sa ating pananampalataya, mabilis pa rin tayong matisod, mabilis pa rin tayong masaktan, o ayaw pa rin nating mapagsabihan, medyo may problema. Hindi pa tayo matured. Bata pa rin tayo. Parang bata. Kapag pinagalitan mo ang bata, iiyak agad yan. Ganun po, dapat sa spiritual natin, dapat tayo ay mga nagmamatured na. At tayo ay mga tagapagturo na sa mga salita ng Diyos. Basahin po natin yung Colossians 3:16. No, dapat sa ating spiritual na buhay,
tayo ay mga matured na, physically, mga matured na tayo, dapat ang ating pananampalataya din nababatay. Kumaga proportion yung ating buhay physical, ang ating buhay spiritual. Ibig sabihin ng matured tayo. Ano po ang tanging paraan para tayo ay mag-matured sa ating ah, buhay Kristiyano? Babasa po, Colossians 3:16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa, sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno, at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso at sa Diyos. So, ano sinasabi dito? Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. So, yung ating mga narinig, ating mga napag-aralan, kailangan nating pagbulay-bulayan at kailangan manatili. No, huwag nating kalimutan, lagi nating i-apply para manatili yung mga salita ng Diyos sa buhay natin. Kasi kailangan itong i-apply sa buhay natin. Yun po ang sikreto. Kahit na sa pag-aaral, kung sinasabi sa ating paralan na paano gumawa o paano mag-compute ng 1 plus 1, napakinggan mo ito, nakita mo, pero hindi mo naman in-apply, hindi mo sinubukan, hindi mo siya maalala, mahirapan ka. O di kaya mayroong experiment, no? O di kaya yung simple lang, sabi ng teacher, o sige, magtanim kayo ng munggo. At ito ay ilagay nyo sa tubig at kinabukasan siya ay tutubo. Kung hindi mo siya in-apply, hindi mo siya sinubukan, hindi mo ma-experience, malilimutan mo. Kasi hindi mo na-experience. Ang experience kasama rin yan sa paglago. Kasama rin yan sa pag-improve sa ating kaalaman. Kaya kailangan i-apply. Gaya dito, lubusang manatili nawa sa inyong mga puso ang mga salita ni Kristo. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. No? Kapag in-apply natin sa ating kapatid, halimbawa, yung sabihin, tulungan natin ang ating kapatid, hindi naman natin siya tinulungan, sinabi lang natin, is hindi tayo nakapagbigay ng pagpapatibay. Hindi natin i-apply. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. So mga bagay na ito, kailangan nating i-apply. Gawin natin. I-exercise natin. Dahil ang pag-exercise, ang pag-apply, ang pag-exert ng effort, kasama yan din dyan sa paglago. Physically, kailangan nating mag-exercise. Ang batang sanggol, pag hindi yan naglalakad, lagi mo lang yung pinahiga. Pagdating ng ilang taon niya, di pa rin siya marunong lumakad. Kasi di mo siya tinuruan. Di siya natutong maglakad. Di siya natutong tumakbo. Kasi di niya na-experience. Hindi niya in-exercise yung kanyang katawan. Yung iba, nagpapalakas ng katawan para lalong lumaki, lalong matibay. Ganon din sa ating pananampalataya. So, sa pagbabahagi at pagtuturo ng salita, para tayo makapagturo sa iba, kailangan mag-aaral tayo. Mag-aaral tayo at makikinig tayo. Yan po ang tanging paraan. Yung mga teacher sa eskwelahan, hindi naman yan naging teacher nung pagkapanganak. Lahat naman, yung mga nagtuturo o lahat ng mga nagbibigay sa atin ng mga payo, hindi po yan nagawa nila dahil agad-agad, kundi na-experience sila, pinag-aralan nila. Ganoon din sa buhay natin, para tayo ay makapagturo sa iba, sa mga kapatid natin, sabi dito, no, turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa. Paano natin sila paalalahanan kung tayo mismo ay walang kaalaman? So, napakadelikado, no? Delikado po yan. Kasi, kapag tayo ay kulang sa kaalaman, kulang tayo sa pag-aaral, kung ano yung marinig natin sa iba, susundin natin. No? Napakadelikado. Kaya kailangan, dapat tayo ay mga matitibay na. Basahin natin yung 2 Timothy chapter 4.
Ang delikado po yung kulang sa kaalaman, kulang sa pag-aaral. Delikado yan. 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Pagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at iiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga, at mga ibabaling sa katha. Yun. So, yan po ang delikado. Kapag kulang tayo sa kaalaman, sa tamang turo ng ating Panginoon Kristo, kung ano-ano na lang yung mapakinggan natin, doon tayo makikinig, doon tayo susunod. Kasi nga, hindi tayo nag-aaral. Kung ano na lang yung ating mabasa sa mga internet, kung ano na lang yung ating makita, susundin agad natin. Kahit na peke, lalo na sa makikita natin sa social media. Oh. Sabi dito, sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri. No? Yan po ang resulta kapag tayo ay kulang sa kaalaman sa salita ng Diyos. So, napakadelikado kasi isa sa dahilan kung bakit hindi tayo lumago is yung mga yung kapansanan natin. Halimbawa, yung minsan may mga tao na may kapansanan, nahirapan silang mag-mature, nahirapan lumaki kasi nga may kapansanan, diba? Mga polio, no? Pero kapag tayo ay walang mga kasalanan, pag tayo ay gumagawa ng kabutihan, ng tama ayon sa Panginoon, mabilis nating matutunan yung mga salita niya. So, napakahalaga na mag-aral tayo, matututo tayo sa mga salita ng Diyos dahil ito ay gabay natin. So, ipangatlo, kailangan pa rin ba natin ng gatas kaysa karne? No? So, doon sa Hebreo chapter 5 verse 13. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. So, pinapakita lang dito na yung sanggol, yung mga Kristiyano na hindi nag-matured, nahirapan silang umunawa kung alin yung mabuti at masama. Yung bata, hindi nila alam kung alin yung masama at mabuti. Maganda yon sa Panginoon. Dapat meron din tayong ganoong ugali bilang Kristiyano na para tayong bata na hindi matuto tayong umunawa na wala dapat tayong kasalanan sa masama, no? Wala dapat tayong ginagawang mga masama. Pero kapag tayo ay mga malaki na, dapat marunong na tayong umunawa kung alin yung mabuti, kasi kung hindi pwedeng lagi nilang bata. Kasi kapag ganoon, gawa tayo ng mga masama kasi nakala natin mabuti. So, paano natin malaman yon na ito'y masama o mabuti? Siyempre, nagmumula yan doon sa pag-aaral, sa mga salita ng Diyos. Kaya napakadelikado talaga na hindi tayo nag-aaral. Kailangan nating matutunan ang mga salita ng Diyos. Sa Ephesians, pabasa po ng Ephesians chapter 4, verse 14. Ephesians 4:14. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala sa magkakabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. So, maliwanag dyan, no? Nang sa gayon, hindi na tayo maging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Kaya tayo inutusan talaga ng Diyos na mag-aaral ng kanyang mga salita. Kasi darating ang araw na may mga
mapagkunwari, mga gahaman, mga mapanlinlang na mga tao na tayo ay dadalhin sa kamalian. So kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, sa katotohanan, wala tayong alaman sa katotohanan, mabilis tayong maniwala doon sa mga bagay na yon, kahit mali. Mabilis tayong, so, delikado yun. Akala natin tama, yun pala mali. Yung akala natin, magdudulot sa atin, magdadala sa atin sa kapahamakan. So, sa ating paglago bilang Kristiyano, isama natin yung mga pag-aaral, lalo tayong mag-aaral para tayo ay matututo. Yan ang karne. Yun ang karne, ibig sabihin yan ang mga karne na mga bagay, mga matigas na pagkain. Alam na natin kung ano yung mabuti. Alam natin kung ano yung masama. Kaya hindi tayo basta-bastang madadala sa mga sari-saring mga aral o mga saring mga katuruan. Kasi alam natin kung ano yung katotohanan. Sa 14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang. At dahil sa pagsasanay, ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So yung mga pagkain karne, para sa atin, mga nag-aaral ng salita ng Diyos, habang tayo lubusang nag-aaral, lalo na sa panahon natin ngayon, no, nagawa natin purihin ang Panginoon, dahil nakapag-aral tayo, nakapagbasa tayo ng mga salita. Marami tayong natutunan, marami tayong nabasa, at mas lalo nating nakilala si Kristo, kung sino siya, anong ginawa niya, at mga paalala ng mga apostol sa atin, sa pamumuhay natin. So yun yung karne, yun yung nagbibigay sa atin ng pagmamatured. So panghuli is yung lumalago ba tayo sa ating espiritual na kalalagayan? Paano natin malalaman na tayo ay lumalago sa espiritual? So isa sa basihan yan, kaya nating tumanggap ng mga bagay na kahit magkaroon tayo ng mga pagsubok, kaya nating lampasan ng mga pagsubok dahil nasa atin yung mga turo at aral ni Kristo. Kung tayo ay dumating sa mga problema, mga tukso, kaya natin itong labanan kasi meron tayong panglaban. No, isa rin yan sa kahalagahan. Kung tayo ay nakapag-aral, pag dumating yung mga tukso, pag dumating yung mga problema, kaya natin sa buhay natin dahil nasa atin ang Panginoon. Alam natin yung panglaban natin. No? Nasa atin yung full armor of God. Ano ba yung full armor of God? Nandun yung helmet, nandun yung baluti, nandun yung espada, mga salita ng Diyos, nandun yung panyapak. So, kung mayroon tayo noon, lahat ng ating susuungin sa buhay ay kaya natin dahil nasa atin ang Panginoong Jesucristo. So, sa katapos-tapusan, basahin natin yung Santiago 1:25-26. Anong paalala ni Santiago para tayo ay lalong tumibay? James chapter 1:25-26. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ang nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad ng gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Yan, so ito sa salin na ito, sabi dito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap, na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. 26. Kung inaakala nino man na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Sa 27, ito yung sagot. Ang relihiyon na dalisay
at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda na sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. So, in conclusion, kapag tayo ay nag-aaral, nakikinig sa mga salita ng Diyos, lalago tayo dahil meron tayong kaalaman, kaya nating magturo sa iba, kaya nating magpaalala sa iba, kaya rin nating humarap sa mga pagsubok, at matutunan nating pumili o gumawa kung alin yung mabuti at hindi natin gawin ang masama. Meron tayong kaalaman. Yan ang maturity. Yan ang ibig sabihin ng matured tayo. At sa huli, malalamang lumalago tayo spiritual kapag tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Nagsasaliksik, sabi ni Santiago, no? Nahalintulad niya ito sa isang taong nakikinig pero hindi naman ginagawa. Napakinggan niya pero nakakalimutan niya. Parang isang taong tumingin sa salamin, pagtalikod niya sa salamin, nakalimutan na niya ano itsura niya. So ganyan ang ugali ng taong hindi nagmamatured. So ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpalain ng Diyos. So mga pagpapalain tayo kapag tayo ay sumusunod sa mga utos ng Panginoon, at ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng Diyos at Ama is ano? Pagtulong sa kapwa, pag-ibig sa kapwa, at pag-iingat sa sarili. Pag-iingat sa sarili na hindi tayo mahawa sa sanlibutan na ito. So purihin po ang ating Panginoon, at nawaan natin kung paano tayo lumago bilang Kristiyano, at hindi tayo nanatiling bata. Hindi tayo nanatiling mga kumakain ng gatas, kundi dapat mga karne na tayo. Hindi tayo basta-bastang matitisod sa lahat ng mga pagsubok. Hindi tayo basta-bastang nanlupaypay, hindi tayo basta-bastang nanlalambot sa lahat ng ating mga dinadanas sa buhay, dahil nandiyan ang Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos, gaya ng mga apostol, gaya ng Apostol Pablo, napakaraming kanyang dinanas, mga pagtitiis, paghihirap, dahil matured na matured siya sa pananampalataya. Purihin po ang Panginoon.